Kumusta na usab kamong tanan mga igsoon o mga kahigalan ko din na sa Ginoo? Ang panalangin, bendisyon o kaluoy unta sa atong langitong Amahan sa gihapon manaano kanatong tanan. O welcome nining lain na sab nga panahon sa ato nga pagtuon, pagsusi sa ato nga mga balaang kasulatan. Bueno maigsoon alang sa ato ang mensahe ning gutloa, magahisgot ako dinhi sa Book of John chapter 2 nining usa ka kasal. Og ato kining paguluhan ning atong mensahe karon nga the marriage in Cana. Ang kasal dito sa Cana sa Galilea. Unya ang atong teksto ana baigsoon gikan na sa verse 1, John chapter 2 from verse 1 down to verse 11. Pero magbasa lang kog usa lang ka verse no. Giingon ni Maria ngadto sa mga sulugoon sa maong kasal. His mother says, verse 5, his mother says unto the servants, whatsoever he says unto you, do it. Kung say isugo niya kaninyo, buhata kini. Maigsoon, magdala ako og tulo or rather upat ka mga main points nining atong mensaheng pagauluhan og the marriage in Cana. Una nga punto na to maigsoon, mao nga marriage is honorable or the sacredness of marriage, ang kabalaanon sa kaminyoon. Secondly, the divinity of Christ, ang pagka-Diyos ni Kristo. Ikatulong ang main point na to maigsoon is the blessing of obedience. And lastly, hisgutan nako kining main point na to nga the fading of worldly pleasures and happiness. Sige sa atong unang punto maigsoon, but before that di ay no, ihatag sa nako ang background ani mao na nga si Christ maigsoon sa iyang kapanahunan sa mga importanteng butang iya gitong ginatambungan. Number 1 ang pag-attend sa panginahanglan sa iya sa humanity sa iyang kapanahunan. Mga balatian nila gipang-ayo sa atong Ginoo. Sa ilang kagutom ginapakaon sila sa Ginoo. Og nining mao nga usa ka event dito sa Cana kasal gitambungan kana ni Ginoong Hesukristo. Og mao ni ang atong first main point no, the sacredness of marriage. Verse 1 and verse 2 ingon dinhi, on the third day there was a marriage in Cana of Galilee and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. So diri maigsoon ato makit-an nga atubangan sa Dios balaanon kaayo ang kaminyoon kay ang Dios mismo mo'y set up nini. Siya mao'y patigayon sa maong kaminyoon sa atong unang mga ginikanan dito sa tanaman sa Eden. Muna nga ang kaminyoon higala no atubangan sa Dios dili ni angay hugaw-hugawan, balaanon kini, sagrado kini. Ingon pa dito sa Book of Hebrews and then chapter 13 verse 4, Paul said, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Muna mo igsoon diha sa kaminyoon no usa kini ka atubangan sino balaan kaayo nga butang kay siya mao'y plaster ani ang Dios mismo sa ako nang giingon. Og dinhi no dili ni pwede ka tiaw-tiawan. Gani sa daang tugon maigsoon basta ang sundalo magminyo siya naay sugo sa daang tugon nga dili sa siya padyutihon. Mao ba pastor? Tanawan niyo sa ako malimot maigsoon sa Book of Deuteronomy and then chapter 24. Balik niya ta dinhi sa John chapter 2. 24 sa Deuteronomio. Unya bersikulo 5. Basta magminyo ang usa ka lalaki sa panahon ni sa Israel maigsoon. When a man chapter 24 and then verse 5. When a man hath taken a one new wife, magminyo kuno usa ka lalaki, he shall not go out to war, neither shall he be charged with any business. O di siya patrabuon.
But he shall be free at home 1 year, and shall cheer up his wife which he hath taken. Mag-honeymoon siya. Kauban siyang asawa, sulod sa usa ka tuig. So, mo na sa unang panahon maigsoon, pero karon di naman sa tuwa, no? Inig minyo ron pagkasunod adlaw, abdalag pila ka adlaw, trabaho na pod. Kayod na pod. Pero sa Israel kanito maigsoon, pabakasyonon sa usa ka tuig. Mo day siguro na ingon sa uban ba nga, mo day siguro pastor kanang manipis ang dunggan, no? Di ba term ana sa mga minyo, no? Pero speaking about ning marriage, maigsoon wa gihugaw diha, ha? Gani si Solomon, gasulti siya para sa mga minyo, ha? Para ni natong mga minyo. Kamong mga batanon, ako tiguang naman ko sa mga batanon. Tanawa ni Proverbio Kapitulo 5 unya bersikulo 18. So good. Paminaw, ha? Labi na gyud sa mga bag-ong nagminyo. O bisan pa karong katong mga dugay nang nagiminyo. 5 bersikulo 18. Let thy fountain be blessed, and rejoice with the wife of the youth. Let her be as the loving hind and pleasant rue. Let her breast satisfy thee at all times, and be thou ravished always with her love. Kita nyo na. Mga batanon, mga minyo. Asa daw? Sumunod akong basa, ha? Mato pa din ni Solomon. Papanalangini ang imong tuburan og magmalipayon diha sa asawa sa imong pagkabatanon. Ingon sa usa ka mahigugmaong lagsaw nga dumalaga og sa usa ka makapahimuot nga gasila, tuguting ang iyang mga dughan magatagbaw kanimo sa tanang mga panahon. Mo na maigsoon diha sa kaminyoon basta nakasal. Pastor, abot kung wa makasal, pastor. Sa wa makasal, pagpakasal mo. Kay kung wala makasal niya, giipon-ipon ra, ang sala ana maigsoon kung puros wa pa way kabilingan, ha, pero nag-ipon nga way kasal, tay ikaw karon higalang naminaw nga na imong sitwasyon, magpakasal gyud mo. Ay na hulatan nga maghanda pa. Importante makasal. Kay outside marriage, kung dili mo makasal, giipon-ipon mo, mahulog na sa fornication, no? Pakighilawas. Ug sala ang pakighilawas. Mao na nga kung ang usa ka lalaki, usa ka bay, nagkagustuhay sila, unya magminyo sila. Legally married, dili illegal. Legal nga kaminyoon, may gustoon katahom ana, balaan ka na siya. Mao na nga outside marriage, gawas maigsuon sa kaminyoon, kung ang bana magbinuang o ang asawa baka mangitaglain bisag minyo siya, ang lalaki niya, kita ba yung mga laki? Mga igsoon, ang mga laki, by nature baya ang lalaki is polygamous. Mo ba, pastor? Mo gyud na ang lalaki polygamous. By nature. Tungod sa depravity, siya pagkamakasala ba? Tanawa si kini Solomon, nagsulat aning Book of Proverbs. Pilay asawang Solomon. Mga igsoon, siya mo'y nagtambag ani, pero nalimot siya sa gingon sa Deuteronomio 17 nga dili magdaghang asawa. 700 ang asawang Solomon. Og naapagyoy 300 ka mga puyo-puyo, mga kabit, 1,000 tanan. Ang tanawa sinitabo, naliso yang kasing-kasing. Muna, higala kung ikaw karong naminaw niya itong programa, naa kay mga sikreto. Naa kay sikreto, minyo ka, apan binuang ka, ngita kaglain, hinulsuli na, unya, pangayog pasaylo sa Ginoo, then, i-confess na sa imong asawa o kumpletan, hindi pa karon, pag-usab na. Pag-usab na, kay walay blessing din na outside marriage. Diba, gibasa to, di palang dugay. No? Ang kaminyoon higala is sagrado, sacred.
Mao na nga dili pwede tiaw-tiawan, kakumidyahan ang kaminyoon. If ever natay nahimong kasalanan sa atong kaminyoon, mangayo tagpasaylo. Apil ka, pastor, adi gidala na ko kaugaling pero ko kahimo na ha, palayo og gyud unta. Yan na, no? Labi na kay gatiguang na ta. Mani kitang mga amahan, kitang mga bana, mga asawa, ampingan gyud ang kaminyoon. So, sa atong unang punto maigsoon, makita nato dinhi ang kabalaanon sa kaminyoon. Basta dili gyud angay hugaw-hugawan. Ha? Di pod mag-una-una ha, mga ulitaw, mga dalaga, ayaw. Di pod magtaban, ayaw. Pananghid sa ginikanan, no? I-set in order gyud ang tanan aron dunay blessing. Ha? Adto ta sa ikaduha nato nga main point maigsoon. So first point nato to sa atong topic nga the marriage in Cana. The sacredness of marriage. Ikaduhang punto nato maigsoon mao kini, no? Nga the divinity of Christ. Ingon pa, kay dito naman si Maria sa maong kasal, ingon pa si Mary ngadto sa kang Ginoong Hesukristo. Ingon dinhi, and when they wanted wine, kinahurot ng bino, the mother of Jesus, verse 3, says unto him, to Jesus, they have no wine. Wa na sila bino. Jesus saith unto her, woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. Babae, wala mo tawag si Christ maigsuon kang Maria nga mama or mami or nanay. Ang iyang giingon, babae, unsa may labot nimo nako? What have I to do with thee? Mine hour is not yet come. Ang akong panahon wala pa moabot. Mga igsoon, gipakita dinhi ang pagka Dios ni Ginoong Hesukristo. Ano kayo ko nga Dios si Kristo Jesus, mga igsoon? Gumikan kay sa pagkatao ni Christ, iyang inahan si Maria. Tahod siya. Pero sa pagka Dios ni Kristo, way labot si Maria higala. Nga namang way labot, pastor, kaysa wa pa si Maria mitungha o mahimugso si Maria, si Ginoong Hesukristo as God, eksistado na sa wala pa matukod ang kalibutan. So pa matukod ang kalibutan, naana ang Ginoong Hesukristo. Mabitaw tong ang Biblia nag-ingon nga siya nagpakatao. Nganong nagpakatao si Kristo? Tungod kay dili siya tao. Kita, pwede ba ta magpakatao? Dili higala. Tao man ta. Pwede sila ta magpakaunggoy. Pwede ta magpakaunggoy, kaya di magita unggoy, tao magita. Pero yung nga magpakatao ta, dili pwede, higala kay tao kita. Si Kristo, nagpakatao. Nga naman, kay sawa pa siya magpakatao, Diyos siya. Baba, pastor, mabitaw ng giinan ni si Maria nga babae, o sa may labot ni Monaco. Akong takna, wala pa moabot. Kasi makita na doon sa John chapter 2. Maigsoon ang pagka-Diyos ni Kristo na manifest, na padayag sa dihang ang tubig. Maigsoon, wa na moampo, kaya ang Diyos, di man moampo ang Diyos. Kung natin mabasahan sa Bible na gaampo si Kristo Jesus, gipakita niya iyang pagkatawhanon diha sa mapangulitan sa John 17. Sa iyang intercession ni Christ on the behalf of His people. Nagampo si Christ. Pakita niya dito ang iyang pagkatao. Pero sa pagka-Diyos ni Kristo, magampo ba ang Diyos kaysa may ampuan niya? Wa magampo si Kristo diri maigsoon. Gipuno lang tong tubig atong mga tadyaw, ano klaseng tadyaw, gipuno tong tubig, unya, pagkapuno na, niingon lang si Kristo pagtakos, unya, ipainom na dito, patilaw eh. Ang tubig may sun, nahimong bino. Wa na mo ampo si Kristo nga naman, gipakita niya iyang pagka-Diyos. Ang nature maigsoon under control sa Ginoo, kay siya mo'y nagbuhat aning tanan. Siya ro gipata motuo aning maong kamatuoran maigsoon, kamo dihang di motuo sa pagka-Diyos ni Kristo. Tanawa ha, nga si Ginoong Hesukristo maigsoon ang iyang pagka-Diyos. Diyos na siya bisan sa wa pa matukod ang kalibutan. Pasahon sa nako ang Salmo 90.
Kaya ang Dios may sinugdanan. Mo nang si Christ ningon siya kang Maria, babae, unsa may labot nimo nako. So may labot si Maria sa pagka-Dios ni Kristo Jesus sigala. Mali day napasok ka ng prayer nga, Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ay mga igsoon, hilabihang mali ana nga klase nga prayer. Dili pwede ang Dios na inahan. Kung ingon pa unta diha, Santa Maria, inahan ni Jesus sa iyang pagkatao, tama na. Pag mayon nga Santa Maria, inahan ka sa Dios, di pwede higala ang Dios may inahan. Kaya ang Dios higala, walay sinugdanan ug wala siya'y katapusan. Asa mabasa? Salmo 90, versikulo 1 ug versikulo 2. Kung siya giingon dinhi ni Moses kasi may nagsuwat aning Salmo 90. Matod pa niya, verse 1, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever Thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, Thou art God. Klaro, no? Nga matod pa ni Moses dinhi, sa wala pa patunghaa ang kabukiran kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mo ang Dios sa gihapon. Mo nang si Christ gisulayag bato sa mga Hudyo. Kay naigisulti ang Ginoo mo igsoon diri sa Juan 8, tanawan yung ning John chapter 8. Ingon pa ni Kristo Jesus, versikulo Juan 8, unya, versikulo 56. Ingon pa ni Christ dinhi, Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Giinan niya ang mga Hudyo ba? Mga Pariseo, mga Sadduceo sa iyang kapanunan nga mao tong mga supakiros tong Ginoo. Giingnan sila ni Christ, ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga nakakita sa akong adlaw, og nakita niya kini, og siya nagmaya. He was glad. Ingon pa sa mga Hudyo, verse 57, Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Wa pa gani kay 50 anyos? Nakita nimo si Abraham? Kasi tubag ni Christ, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Sultihan ko kamo sa pagkatinuod, sultihan ko kamo matod pastong Ginoo. Sa wala pa si Abraham, mauna ako. Verse 59, namunit sila mga bato, aron unta, labayon nila ang Ginoo. Nga naman, kay nag-claim si Christ rin may sa iyang pagka-Diyos. Wala makita na to rin si Ginoong Hesukristo, Diyos siya nga nagpakatao. Kauban gani siya sa iyang amahan? So, pamatukod ang kalibutan. Usa lang ang Diyos higala. Wata magtudlo og daghang Diyos, usara. Pero kanang usa ka Diyos, nagpadayag diha sa tulo ka persona. Father, Son, and Holy Spirit. Tanawa mo igsoon. Sa prayer ni Christ diri sa John 17, verse 5. Ingon pa ni Christ, And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Kasi sa itong Ginoo, o karon amahan, pasidunggi ako ni anang pasidunggi ako ni anang kadungganan nga akong nahuptan, uban kanimo sa wala pa matukod ang kalibutan. Nakauban na ni Ginoong Jesucristo ang iyang amahan, sa wala pa matukod ang kalibutan. Unang, yanuhon na itong ingon nga, ang Diyos, si Maria inahan sa Diyos, hindi na pwede hikala. So makita na to din ang pagka-Diyos sa ato ang Ginoong Hesukristo. O napailaing verse, kamong di mo tuo sa pagka-Diyos ni Kristo, agin mo tudloyan ni ba? Gitago sa inyo haning maong kamatuoran na si Kristo Jesus dakong Diyos. Kung nagtuo ka nga si Kristo Jesus tao lang, ako nagtuo man kung si Kristo tao. Pero so pa si magpakatao, Diyos ya. Asay verse pastor, yara. Unang Timoteo, Kapitulo 3, unya, Kapitulo 3, versikulo 16, unang Timoteo. 1 Timothy chapter 3 and then verse 16.
Matud pa dinhi. And without controversy, great is the mystery of godliness. Dili gayud malalis nga dako ang tinago sa atong tinuhan. God was manifest in the flesh. Ang Dios na dayag diya sa lawas. Justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Ang Dios daw nadayag diha sa lawas. Kaysa man ang Dios nga nagpadayag sa lawas. Di ba si Ginoong Hesukristo? Very clear ang Bible na maigsoon. So sa atong ikaduhang main point maigsoon, mao kini no nga the divinity of Christ. Ang pagka-Dios sa ato ang Ginoong Hesukristo. Imagine ang tubig maigsoon. Gipasud lang sa unom ka mga tadyaw. Then pagkapuno na, dito sa gyud sa mao nga tadyaw, ipatakos, gipatilawan sa tigdumala, governor of the feast. Wa na magampo. Ano man? Magampo po man, Diyos man si Kristo. Yeah? Sa pagkatao ni Kristo, nagampo siya. Pero sa pagka-Diyos, hindi na siya magampo mga igsoon. Ikaduha ang kamaturan. Ikatulong nga truth maigsoon mao kini, the blessing of obedience. Si Maria maigsoon nga nahibalo sa kamatuoran, hibalo siya nga nahibo lang siyang agianan aron ang Ginoong Hesukristo matao siya. Inahan si Maria ni Ginoong Hesukristo sa pagkatao ni Kristo, pero sa pagka-Dios ni Kristo way labot si Maria. Moto ingon pa ni Christ kaniya, woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother saith unto the servants, si Maria miingon nga to sa mga ulipon, whatsoever he saith unto you, do it. Bisan unsay iyang igasulti kaninyo, buhata ninyo kini. Mga igsoon sa Bible, daghan kaayo mga sugo. Daang tugon sa bagong tugon. Sa daang tugon maigsoon, gisulat ang daang tugon alang sa katawhan sa Israel. Responsible sila dito panahon sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Kini na pod maigsoon sa bagong tugon, gisulat kini, nasa whole ang Bible gisulat kini aron sa daang tugon makakatuntag mga kamatuoran dito, maka-learn ta sa mga nanghitabo kaniadto. Og dire sa bagong tugon ang mga kasuguan maigsoon angay natong bantayan kumpara nato. Unsa may blessing sa pagkamatinumanon maigsoon? Daghang kay blessing. Kabalo ka ba ang panalangin madawat nato kung kita matinumanon sa unsay gisugo sa Biblia. O sa ingon sa 28 and then verse 20 sa Proverbio. A faithful man, ang taong matinumanon, mapuno sa panalangin. A faithful man shall abound with blessings. Pagkamatay ni Moses maigsoon, di ba gipuli si Joshua? Basa na to na sa Joshua, tanawan niyo maigsoon kadali Joshua chapter 1 and then verse 8. Joshua, then Judges. Yes, Joshua and then chapter 1. Okay, namatay si Moses, si Josue gipuli sa Ginoo. Ang sugo sa Dios kang Joshua. Chapter 1 and then verse 8. Matud pa sa Dios ngadto kang Josue. Verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Kining maong basahon sa kasuguan, kining pulunga. Kinahanglan dili kini magabiya sa imong baba. But thou shalt meditate therein day and night. Inunua, magapamalandong ka. Nining maong kasuguan, nining pulong sa Ginoo sa adlaw sa gabi. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Aron nga imong kabantayan ug tumanon ang ginasulat dinhi, ginasugo dinhi. Unsay mahimong resulta? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Aron ikaw magmauswagon ug makabot mo ang mga kalampusan. Asa mga igsuon kana? Ang tao mga igsuon nangita mag-isig kalampusan. Pero asa ba ang kalampusan nato? Nag-agad ka na maigsoon sa atong pagkamatinumanon, pagsunod sa sugo sa Ginoo. Kasulay na magyud ta. Nga ginasupak na to ang Bible, di ba? Nagsuffer ta? Nagantos ta? Sa mga magsupak sa Bible, para ba sa akong giyon ganiya ba? Sa atong first point, the sacredness of marriage.
outside of marriage maison gawas kaminyoon mo gawas sapul mao ni ang mao ni ang kanang sa kaminyoon mo gawas gani usa diha maigsuon maghimo siya binuang mara siya og di kay mara mao gini mahitabo kuha siya martilyo nakasulay by the way nakasulay na muna dukdukan inyong kamot sa martilyo dukduk ka ba imbis kay ang lansang dukdukon ang kamot ang tudlo nakasulay mo ana pating sakita no masakit pag yun maigsuon kung ang martilyo mo idukdok sa ulo. Ang usa ka tawo magbinuang gani sa siyang kaminyoon. Mara siyag nagkuhag martilyo gidukdok niya iyang ulo. Mao na nga kung ikaw higa balikan ako ning first point nato. Kung naamatay mga binuhatan nga dili mayo, ang pinakamayo kini panambago nako ni nimo higala. Kung naghimo ka man anak karon, confess na sa Ginoo nya biyain na. Ya? Kung di ka kasulti dahil sa imong misis o sa imong bana nga imo nang nahimot na nabuhat ng maong sa laod, pero mag-usab ka na. Padagwaya sa siguro tan-aw nimo nga timing-timingon nimo kay tingali unyag karon nimo sultihan imong bana o asawa na unsa kay mahitabo. Kay perting disura ba ng luiban ang usa ka tawong matinumanon niya luiban siya sakit kay na. O niya, ang tao laging magbinuang. Di lang diya nang mahina maigsoon ha, diya sa pagluob sa kaminyoon. Bisan pa sa ubang mga buhat. Tingalig na akaroy naminaw ni atong programa din sa atong YouTube channel. Tingalig ang imong trabaho karon higala naghimo kag mga krimen. Tingali lang ha, wa ko maingon nga naghimo ka, tingali lang. Tingalig na kay mga binuhatan nga di mayo. Masakpan na, di madugay. Ako pa nimo imo nang ikumpisal sa Ginoo unya kuyog nato sa atong Bible study. Magpalit kag Biblia unya sunod ni atong programa dinhi sa ato YouTube channel. Unya kung makabantay ka tanawa sab na ang mga programa nato sa dining ato ang different radio stations. Tanawa di sa kana ang channel nato. Nakita nimo na ang mga nagkadiya mga radio stations kag programa ta. Kung asa kang napita mas duol paminawa na atong programa. Kada kaadlawon ta diha ga wali usab. O diri sa atong YouTube channel. So kung naghimo ka man higala, una man tay binuhatan nga di maayo karon nga ginahimo. Maminaw tagtambag. Unya kuyog ta sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Wala ka na ko agdahang magbaptis ka, no. Kaiyan na sa ganung trabaho kung idugang kanya sa usa sa mga kasimbahan sa atong Ginoo. Praise the Lord. Apan kung dili, mahibalo ka higala nga ang kaluwasan unas tanan naagyo kang Christ. Mo nay tinguha nato nganong niataron dinhi sa programa sa pagwali sa kahanginan aron nga ang tawo nga makasala makabaton og relasyon ngadto sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus. Gani higala kung ikaw sa imong pagpamina oron wa pa ka makasinatig kaluwasan karon na ang panahon. Ang salvation is very clear higala maangkon sa tawo na at the point of faith. Pagsalig, paghinulsol niya sa iyang mga sala, pagsalig ni Kristo ingon ni iyang Ginoo maluluwas. Ako lang nagibalik kadali ha ang atong first main point maigsoon. The blessing balik ta sa atong ikatulong nga punto. The blessing of obedience. Masa ingon ni sa Dios kang Josue, Joshua 1:8. Bantayan mo ang mga kasuguan ang nasulti sa bala ang kasulatan aron tumanon kini kung para sa tuan ha. Kaya na may mga sugo good sa Bible higalang di para nato. Example nako tong si Abraham nga nag-offer kang Isaac di makitay mo gisugo ana. Si Noah mo gisugo sa paghimo sa arka. No, si Moses mo gisugo nga mag-isa niya atong brazen serpent dito sa kamingawan. Pero gawas na daghang mga kasuguan sa Bible ba igsoon nga para nato. Para nang himduman nato ang Ginoo sa kanunay. Mamalandong ta si ang pulong adlaw gabi. Aron nga unsa daw Salmo 1:1 ngadto sa bersikulo 3 mabatunan ta ang kalampusan. O mabatunan sa tao higala ang pagkamalinawon. Gusto tagkalinaw mga igsoon no naadi sa Ginoo. So, dunay blessing sa pagkamatinumanon. Pati daghan ng saad maigsoon sa Bible. Matagbaw na natagbasa. Pastor, asa may mga blessings na pastor? Kana day Matthew 6:33. Seek ye first
the kingdom of God, matud pa sa atong Ginoo. Pangitao na ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong og ang mga needs nato may tagbuon na sa Ginoo. Many times na ako ninawali nga bisan gani mga langgam gipakaon sa Ginoo, kita pa kahidi pa kanon sa Ginoo. Provided sama sa mga langgam nga mo kayod. Pero magtinapulan ta, gutomon gyud ta higala. So there is blessing in obedience. Tanawa mo ison. Pag iyon ni Maria, balik sa tadri John chapter 2. Unsa gani isugo daw ni Ginoong Kristo ngadto kanila buhata. So unsa gibuhat sa mga tinun-an or rather sa mga sulugoon. Matud pa dinhi sa verse 6, and there were set there 6 water pots of stone. Unom ka banga, tadyaw, no? After the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Jesus said unto them, giinan sila sa Ginoo, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Punan ninyo ning unom ka mga tadyaw sa tubig. Sugo sila sa Ginoo, punan ni. Unsay gibuhat sa mga sulugoon, ila pong gipuno. Karon kung gisugo sa Ginoo nila puna, makainom ka sila atong wine, dili magsoon. So niya, ang pagtuman sa sugo, mursulta ka nag-blessing. Pagtuman nato sa sugo sa Ginoo. Kaya na ay blessing din sa atong sa pagkamatinumanon. Alam bitaw niingon ang Bible magsoon. Dili porke kay daghan niyo dihang pipila niyo dihang mga naminaw nitong programa ga suporta sa atong radio program, nagahatag mo. No? Pero ni ama isuon, ang pagkamanggihatagon sa tao kay ingon sa Biblia, hatag og kamo paghatagan. Di ba? Luke 6:38. Paghatag kamo og paghatagan kamo. Give and it shall be given unto you. Seek ye first the kingdom of God. Huna pagpangita ang gingharian sa Dios. O nya may isuon kanang ato ang paghatag sa itong mga ikapulog, mga halad, pagtabang sa buluhaton, sa mga naas kalisod, niya naatay extra, ihatag nato. Speaking ining paghatag, baigsoon, kung na mo yung mga, sa inyong mga panimalay ba, katong inyong mga bisti, mga sinina nga wa na magamit, pero magamit pa sa uban, daghan ba yung mga pamilya ron nga galisod o palit higalag sinina, kaya unahon lagi itong pagkaon. So na mo yung mga bisti dihang wa na magamit or anything magamit pa sa uban, ihatag. Na ko'y kailang nga judge mo igsoon, pero matay na to siya. Hindi na ako sulti kinsa. Amigo na ko. Iyon niya sa ko, Pastor John. Iyon niya. Ikaw, umasa maka-judge. Karon nakadawat to may gikas kuan sa Supreme Court daw, kaya na sila allowance. Clothing allowance. Every 3 months ba to or every 5 months ba to? Basta na sila clothing, gawas silang sweldo. Niya akong ginahimo, pasagdal na ko siya ba, sulti siya akong ginahimo, Pastor John, kuan, kanang, mapalit ko, tagnapulo ka, sinya niya ba? Niya, magamit na ko ni, pila lang kagamitan, mga katulo, kalima, ihatag na po na ako ang tusuban. Kaya na po bagong, na po ko'y allowance pampalit na po. Masao mo na ako na sa balay, koton na sa mga mananap. Tama yun. So ang point na magsuno, kana bitong natay mga butang sa tua, di na magamit. Bita na kay extra bisikleta din ha. Imo pag yun ang ibaligya nga halos gani nga ang uban karon galisod nagkaon, ihatag na sa mga gustong di na mo gamiton. Taya ora na imong bisikleta. Anything ba nga mga puslan, mga bag, mga utensils, ihatag na. No, kay mo na isugo sa Bible. Sabi pag yung may ng hatagan ni mo ka ng, ayaw nang hatagin ng tanaw no, kini hatagan na ako ning tagaan kay makabalos nis ko, ayaw na. Ang tagaan ni mo katong dili makabalos, tanaw ni mong galisod gyud mo to tagai. Ay pud ina nga tagaan ta ka kay galisod kayo pud kay insulto pud na. Yatag lang. Hindi na to sundugon to atong mga katigulangan sa una nga ang mga katong mga karaang mga habol taguan lang gihapon. Nangamatay ng mga katigulangan ang mga habol na paintawon. Ayo na ang mga ukok mo muunlan niya na mo habol ang mga habol kataguan. Panghatag na. Na sa Bible pa so na. Ano daingon nga panghatag kamo
o kamo pagahatagan. Daghang mga verses mo igsoon, daghang mga saad sa Biblia. Kanang paingon diha nga mga anak, tumahod kamo sa inyong mga ginikanan, sugo ba na? Efeso Kapitulo 6. Di ba? Children, sa sunod, obey your parents in the Lord, for this is right. Yan sa saad, mutaas inyong kinabuhi. O kamo mga anak, gusto nyo nga, kamo mga bata, gusto mong mutaas inyong kinabuhi, kamo mga bata noon, tumana ng Diyos sa Bible. Tumahod kamo sa iyong mga ginikanan. Kanang mas matigulang pa ninyo, tumahod kamo. Mga manghod, tahod mo sa inyong mga magulang. Ayaw mo sukol sa inyong ate o kuya. Labaw sa tanan, tahod mo sa mga katigulangan. Bisag dili ni mo na parinti, tahura. Kaya mo na giingon sa bala ang kasulatan. Yeah? So, tanaw sa inyo mo, balik ta sa John chapter 2. Giinan sila ni Christ. Punan niyo ng banga-banga ug tubig. Ilang gipuno. Sa dihang napuno na, ningon na si Christ. Verse 8, and he said unto them, draw out now and bear unto the governor of the feasts, and they bear it. Sige, dalhan na dito sa tigdumala sa kasal. Kaysa kasal mo igso na ato'y kanang gitawag governor ni. Mo'y nagdumala ba? No, mo'y tigmando o kana diha dire way wa nay kanon dinhi, no? O sila dinhi o mo'y katanaw gipatilawan ang maong Pino. See? Kita no mo igso, no? Ang mga servants gani dire mo igso wag isulti dinhi mga Christians batong mga servants dinhi, wag ingon sa Bible. Christian siya o dili siya Kristiyano, basta kahintuman sila. Tanaw mo igsoon. Ang Ginoo mo perform siya mga kahibulungang buhat sa tuwa mo igsoon, provided nga mo tumantan niya unas tanan. Ano ba itong role sa military, sa mga sundalo? Obey first before unsa? Sa isunod na, obey first before you complain. Nakaagi mo og sa iti, kaagi mo og ROTC. Nakaagi ko sa akong kapanhonan. Reklamo, ingon namong katong among commander ay wa sa reklamo, tuman sa unya ra mo reklamo human yung tuman. Wala sa Bible mo igsoon. Ang blessing naa sa pagkamatinumanon. Matinumanon ganing usa ka anak sa Ginoo sa sugo sa Bible. Bisan pag makaingon ta maigsoon, no? Para anak karon naisugo sa Bible. Mga babae, maghilom kamo sulod sa mga iglesia sa Ginoo. Karon nanggipastora pa hinoon. Wala sa Bible pastor nga ang babae pwede magpastor. Wala, gibawal na. Ayan. Mga tarungan man lagi po ang uban nga mas bright pa mga ning mga bayi kaysa mga laki. Ya, kung bright di ay supakon da yung Bible. Gani kung bright siya, dapat mutuman siya sa Bible. Kay ang pagka-bright sa kataw makita diha sa iyang pag-obey sa word of God. Kadaghang mga manggialamon nga mga tawa na mahinog mga buang. Na remember niyo atong wali maigsoon last time? Sa ilang pagkamanggialamon na nga hinuon sila mga buang, matod pa ni Pablo sa Roma 1, versikulo 22, 23 ang tusunahan. Kay gisimba nila ang binuhat sa Dios inay sa magbubuhat. Hindi na nabuang kayo hinuon sila sa ilang pagka-bright. So aron mahimong magialamon sa katawo mo siya sa word of God. Di ba? So daghang sugo sa Bible maigsoon nga angay natong obey. Isa to na ko isugutan tong bersikulo nga wala sa Bible lang pwede ang babae. I mean, naa sa Bible ang pagbawal sa babae nga musulti sulod sa iglesia. I-advance na lang ko hatag 1 Corinthians chapter 14, basahin niyo na. Pero expound na ko na later on. Sige, may sumbiya ko diha sa atong third main point, the blessing of obedience. Anita sa katapusang punto. The feeding of worldly pleasures and happiness. Ang paglubad sa yutan-on kalibutanong kalipay o kanabang kalipayon, no? Pleasures, kahimutan o mga kalipay. Yutan-on nga kalipay, mga igsoon, magakaanam nagkawala. Anong nasulti na ko na? Tanawa. Sa dihang ang bino, balik tayo sa John chapter 2, mga igsoon, Juan kapitulo 2.
So dihang gipainom na katong governor of the feast, katong tigdumala sa kasal, gipainom siya sa bino nga wa siya kabalo nga ang Ginoong Hesukristo mo'y naghimog milagro ato. Gikan sa tubig, he turned that into wine, no? From water to wine. So wa kabalo ang gobernador niini. Gipatilawan siya ang bino. Unsa iyang giingon? Matud pa niya. Now, verse 9, when the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, wa si may balo aso tugikan. But the servants which drew the water knew. So katong mga ulipon, simple kay balo sila. The governor of the feast called the bridegroom. Pagtilaw sa katong tigdumala sa kasal, maigsoon, pagtilaw niya sa bino nga hinimo sa tong Ginoo sa Kristo, dili patawag tong kaslunon. Bridegroom ba? Ang pamanhunon, ang laki. Kitawag niya o giingnan niya. Na? Verse, yun din sa verse 10. Versikulo 10. Ingon niya, nabatasan baya sa mga tao ang pagdalit pag-una sa maayong bino? Every man at the beginning does set forth good wine, bitaw. So pa ko maigson wa pa ko makabig diha sa Ginoo during my college and even latter parts high school days na ko maigsoon. Kay inom-inom ba yata sa una? Kay inom-inom agi po ka pastor, agi po ginagmay ra pod. So kini bang pag-inom ba? Di ba sa di pa hubog katog yung mga lamian nga bino mo'y unahog inom. Pero nagkahubog na, mangita sa may pinakamino sa imnunon. Tuba na. Mahulot na pag mga tuba. Basta hubog na kay maigsoon, bisag suka imno na ba, butangan lang soft drinks para mo tamis-tamis. Muna ingon din sa tigdumala sa kasal. Itawag to niyang pamanhunon. Ingon niya din every man, verse 10, at the beginning does set forth good wine, and when men have well drunk, nikahubog na sa mga tao, then that which is worse, usa pa idalit itong mga minus ng mga bino. Kung hubog na ang tao, usa pa idalit itong di na minus nga, di na maayo nga bino, katunang bati na, wa na'y lami. But thou hast kept the good wine until now. Apan ikaw, gitaguan mo kining lamian kaayo nga bino hantud karon. Wa si kabalo nga ang bino gikan tos Ginoo. Nitong last main point maigsoon, the feeding, no? Ang paglubad sa yutan-ong kalipay. Maigsoon tinuod na. Ang kalipay ning kalibutan na higala magkakuan na siya, magkawala na. Huwag yapon na sa bisan pa nato mga tiguang. Tigulang na. Di ba sa batanon ta perting kusuganan nato. Siguro uban yung naminaw ron. Apil pa siguro maglumba sa dagan. Pero karon sa paglumba sa dagan nga gi-arthritis naman niya ang kapares kuyog unsa na sungkod na. Di nawa ng kusog, di ba? O kamo mga lula ron. Magsaysi ako naman ko, tiguang naman ko, sa 60. Senior na, no? O kamo mga katigulang na. Siguro maanyag kay mo sa batanon pa mo. Bitaw pastor, kagwapan niya ako sa unya. Ay, anang tiguang ha. Astang tigog na usab na. Pero karon unsa na? Wala inihapay na sa kunot sa agtang. Nawa na imong beauty, no? Wa na. Mo nang Proverbio 31:30 nagiyon dito. Favor is deceitful and beauty is vain. Ang katahom daw higala, no? Ang kaanyag daw limbungan, ug ang katahom kakawangan man lamang. Nga naman na pastor, kawangan man ang kaanyag tungod kay ang panagway sa tao higala ang iyang beauty, ibabaw na sa panit. Inig katiguang sa tao mawa ng iyang kaanyag. Ang iyang kagwapo, kung gwapo man ugaling. Kung dili gwapo, musamot ka dili gwapo inig katiguang. Pero ang sayong sa Proverbs 31:30,
Yun dia, favor is deceitful and beauty is vain. But a woman who feareth the Lord, she shall be praised. Mo na ang magmatter maigsoon atubangan sa Ginoo. It's not it's not outside man's appearance. It's not the appearance of man outwardly. Dili yang outside appearance maigsoon kundi ang iyang kasing-kasing. Mo na higala, no? Ang kalipayan ning kalibutan na lumalabay lamang. Ang ihatag sa kalibutan higalang kalipay bisan pa unsa ka bahan di anon, unsa ka dato sa tao, dili na mo'y makahatag niya real joy tungod kay lumalabay lamang kanang tanang butang higala. Pag-abot sa balatian, na, di na ma-appreciate ng mga butang material nga atong nabatunan. Di ba? Pero kung naatas Ginoo, kung sa katawhan na di sa Ginoo, may relasyon siya di kang Kristo Jesus, ang kalipay ng ihatag sa Ginoo, dili na muundang. Manang ikaw higala karon kung naa ka sa kasubanan, kahabala ka, kahadlok, saligi si Kristo. Repent of your sins and then trust Christ as your Lord and personal Savior. Way laing makahatag nimo higalas kaluwasan, only and only the Lord Jesus Christ. Siya lang makahatag sab kanimo sa real joy and happiness. Dinis kalibutan, labas tanan dito sa iyang kingharian. Pero ang tao kung matay siyang dili siya makabaton kang Kristo Jesus, maangkon niya ang kapildihan o masinati niya ang kasakitan. Busa higala samtang mahigayon pa, then repent of your sins, trust Christ as your Lord and personal Savior. Mag-pray ta. Salamat Lord sa imong mga pulo nga among napaminawan karon. I-bless kini Ginoo sa mga kasing-kasing. Amo ni mga pagampo, pasalamat pagpanugyan. Tungod ni Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen and amen.